Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito na, dumating na yung order natin na 5 volts square dance Bluetooth amplifier. Ito yung ikakabit natin doon sa Brodo. Mas mali ito, yung power nito kung ikukumpara natin sa isa, kasi yung isa ay nagma-maximum siya ng 40 watts tapos ito 20 watts lang. So bakit nga ba ito yung kinuha ko na kalahati lang yung power nito? Wala po kasi tayong ibang makitang halos battery operated na aabot siya ng kayang dalhin yung kanyang original na driver, yung kanyang woofer. Yung woofer kasi nito, yung impedance ay 3 ohms. Okay, so madalas nakikita natin sa mga battery operated na 7.4 volts ay nakakatakot dahil lang siya, pinakamababa na yung 3 ohms. Pinakamababa na yung 3 ohms. So madalas karamihan ay nasa 4 ohms. So ito yung ginamit natin, ito yung gagamitin natin dahil yung impedance nito ay nasa 2 ohms. Napakababa. Siya? 11 watts per channel, tapos nakaparallel, so nasa 20 watts. Ang supply nito ay nasa 5 volts lang, hindi katulad ng isa na nasa 7.4. Tapos ang ginagamit dito na chips ay HT8691R, class ABD. So bakit naging class ABD siya? So kapag tumaas yung interference niya galing sa EMI, o kaya nagkakaproblema yung kanyang built-in boost converter from class D, nag-change siya sa class AB. Okay? So ganun yung kanyang trabaho. Maliit lang siya, 8 pin yata, 8 pin. Alam ba yun? 8 pin, 16 pin. Basta not 16 pin. Parang 8 pin lang talaga. Lang niya, maliit lang ngayon siya. Sana ba yun? Ito, ayan siya. So 8 pin niya pala, ayan. Ayan, katabi ng kulay blue. Ayan, ito dito. Ayan. Okay, so ito yung ito yung terminal ng, ipapakita natin na. So ito yung sa supply niya. Ito yung sa LED. Tapos ito yung sa woofer. Ito naman yung para sa tweeter na terminal. Yan, ganun lang siya. Napakasimple lang. Ayan. So mahaba-habang trabaho to dahil hindi naman to katulad ng mga kinukuha nating nakaraan na nakahiwalay ito. Merong sariling wire na naka-jump, nakasakit. Kaya pwede nating itutok agad, tanggalin, tapos itutok. Ito hindi. Ayan. Kung ikukumpara natin sa isa sa original niya, ayan. So yung position ng kanyang mga button, tapos ng display dito, ayan iba, hindi ka pareho. Kaya medyo mahaba-habang trabaho to. At ang isa sa dahilan nito kung bakit ito yung ginawa natin ay yung budget ng may-ari. Okay, hindi naman natin sinasagad kasi pumayag naman siya sa 1.5 magkano lang naman kasi yung presyo nito kung bibilhin natin doon sa mga naglalako, dahil pag sa naglalako umaabot ng 3,000. Pero kung bibilhin natin sa mga tindahan yung ganung Brodo, yung BTS 1740 ba yun, ay hindi umabot siya sa 3,000. Mura lang. So kung nakakaawa naman yung may-ari, kasi kung sasagarin natin yung sinasabi niya, kaya yung ginawa natin, kasama niyo yung labor, tapos siyempre bibili pa tayo ng mga hook up wires na gagamitin natin dito. Tapos ito mismo, kasama yung delivery ay nasa 400 plus na ito. Okay, tapos yung gagawin natin, labor pa. Kaya tama na yung kukuhanin ko sa kanya na 1,000 lang. So parang lang din, parang tulong na rin yung gagawin natin dito sa kanya. Ayan, dito yun. Tingnan nyo. Na-test na natin to. Maayos lahat. Ayos lahat. Tapos yung
Hindi talaga katulad nung mga made in China dati na ang sagwa ng tunog ng microphone. Ito, ang ganda tumunog ng microphone ito. Ayan. So, iisa lang yung kanyang mic tsaka guitar input. Magaling tumunog yung microphone. Yung tunog naman niya ay sa amplifier. Maayos na rin. Kaya lang hindi talaga siya ganong kalakasan katulad ng original. Ayan. Pero pag ano mo siya, nasa number 30 yung kanyang full volume eh. Nasa mga 26 ka, ayan, malakas na yan. Tapos nakatudo yung ano mo, yung signal source mo. Halimbawa, naka-Bluetooth ka. So malakas na kung pang ano lang, pang loob lang ng kwarto, ayos na rin. Ayan, ulitin ko yung microphone ito, napakahusay tumunog. Malinis, tamang-tama yung kanyang low tsaka high, balancing balance. Tapos yung echo, ayos din yung echo. Kaya swak na swak to sa mga sirang Bluetooth speaker na may mga maliliit na driver lang, nasa mga 5 inches, 4 inches. Yun, tamang-tama talaga to. Mga ganitong klaseng ayan, amplifier. Okay, so tingnan nyo ng maigi oh. Yan. So, ganun lang siya. Simpleng-simple lang. Tapos, yung battery pa rin yung gagamitin natin niya ay yung naka-ano dito, yung sa original. 7.4 yun. Gagawin na lang natin 3.7. Tapos, sasabihin na lang natin sa may-ari. Although, sinabi ko naman sa kanya kung gusto niya ng mas malakas, meron tayong makukuha. Yung mga D10, D100, yun. Maganda yun. Tsaka yung ibang klase na square dance. Kaso, hindi siya battery operated yung iba. Kaya nung tinanong ko siya kung ano ba talaga, gusto ba talaga niya yung battery operated pa rin, rechargeable, yun pa rin yung gusto niya. Kaya ito na lang yung napagdesisyon na natin. Tsaka siguro naman hindi naman siya ma-upset dahil nga doon sa napagkasunduan na 1.5 ay tinapis na natin yung 500. Parang tulong na rin sa kanya dahil nga kapag umabot ng 1,500 yung gastos niya, so halos bago na rin yung halos nagkakahalaga na rin sa bagong brodo. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So meron na tayong short video nito. Tinest natin kung paano tumunog. Tapos pagkatapos nating i-modify yung gagawin nating brodo ay magtitest tayo ulit. Doon natin ititest yung tunog na yung mismong driver na yun ng brodo yung dadalhin nito, tapos yung tunog ng microphone. Okay, so hanggang dito na lang siguro. So maraming salamat, God bless at bye bye.